Ang social media ay maganda. Ang pagbabago sa social media ay blessing din niya. Isipin po ninyo, kung walang social media at nagkaroon ng pandemya, paano na? Sabi, mamabaliw ka. Hindi mo na nga mapuntahan yung may sakit. Hindi mo pa malalamang patay na. Hindi siya natakot sa maraming mga pagbabago at hindi siya binago ng mga pagbabagong ito. Ginamit niya ito upang mabago sa kabutihan ang buhay ng maraming tao. Use what will do the greatest good for the greatest number of people. Kaya ako medyo nalulungkot kapag nakakakita ako ng mga post sa Facebook, sa internet. Nalulungkot ako kasi alam mo namang relihiyoso. Nagsisimba naman. Nagdarasal naman. Saradong Katoliko naman. Kristiyano naman. Yung iba kaklasiko pa. Habang pinagninilayan ko kanina, yung ebanghelyo para sa araw na ito, habang ako'y nasa garden, sa likod po nito, napakaganda ng garden dito, na pinagawa ng mga madre, nasa sentro, ang Our Lady of La Salette. Natuunang pansin ko sa batis. May batis sila dyan. Dumadaloy dun sa garden. And I realize na sa pagtingin ko sa isang parte ng tubig ng batis na ito, in just a matter of second or milliseconds, iba na. Yung tinitingnan ko, nakalampas na. Yung tinitingnan ko, iba na. Ang bilis magbago. Diba? Ganun ang buhay natin. Parang batis. Mabilis at constant ang pagbabago. Yung bago, in just a matter of seconds, naluluma na yan. Ikaw na bata, tumatanda. Ikaw na malakas, mihina. Ang buhay, unti-unting mamamatay. Ang mabilis, unti-unting bumabagal. Ganon. Na sa gitna ng maraming pagbabagong ito sa buhay ng tao, kailangan may panghawakan tayo. Something that will not change. Something that will remain constant despite the changes in our lives. Kasi kung hindi, maliligaw tayo, mawawala tayo. Naranasan niyo na po ba yung matagal na kayong hindi napupunta sa isang lugar? Tapos, naisipan niyong puntahan. Ang unang-una niyo syempre, na titingnan dyan, yung mga landmarks na inyong natatandaan o nakagisnan. Lalong-lalo na kung matagal na panahon na ang nakaraan. Paano ngayon? Kung yung posting alam mo, ay wala na. Kung yung tindahang binibilan mo dati ay renovated na. Paano kung yung open field na pinaglalaroan nyo dati ay may mga punong-puno ng gusali na? Paano kung yung bahay ng kakilala mo ay wala na? Sigurado mahirapan kang ma-recognize, di ba? Maliligaw ka, kung hindi man baka mawala ka. Ganon kahalaga na mayroon tayong pinangahawakang hindi nagbabago sa buhay upang hindi tayo mawala o maligaw. At yan ang ino-offer sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyong ating napakinggan. Precisely when He said, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." And so in Jesus, there is stability. In Jesus, there is permanence. Bagay na hindi po pwede at hindi kayang ibigay ng kahit sino o ano, sapagkat kahit sino o ano ay nagbabago. Kaya nga, baka ma-disappoint lang tayo kapag ididepende natin lagi ang ating buhay sa kahit sino o ano. That is why, nung minsang nagkasal ako, isa ito sa mga sinabi ko sa sermon ko. Mahalaga ang pera. Mag-ipon kayo ng pera. Sa katunayan, may mga mag-asawang naghihiwalay dahil sa pera. Mahalaga ang anak, yan ang mas nagsesemент ng relasyon yung dalawa. Mahalaga siyempre ang pagmamahalan ninyo. Yung hindi lang kayo napipilitan talaga. Basta nagmamahalan kayo. Pero huwag niyong iisipin na isa sa tatlong ito na mahalaga sa buhay mag-asawa, ang pinaka dapat na maging pundasyon ng inyong pag-asama sapagkat ang pera na uubos. Ang anak, pwedeng wala kang anak at pwedeng mawala din ng anak. At ang pag-asama niyong dalawa, pwedeng maging cold. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa Salmo 127, na sinasabi rin niya sa isa pa niyang pagtuturo, na itayo natin ang ating bahay, and therefore ang ating buhay,
Hindi sa ibabaw ng buhangin na gumagalaw, na unstable, kundi sa ibabaw ng bato. At yun ay siya mismo. Para hindi tayo maligaw, malito o mawala sa maraming pagbabago. At tulad po ng maraming pagbabago, hindi na natin mapipigilan ito. Pagbabago dulot ng media. In particular, social media. Na para kay Blessed James Alberione ay maganda. Alam natin yan. Ang social media ay maganda. Ang pagbabago sa social media ay blessing din niya. Isipin po ninyo, kung walang social media at nagkaroon ng pandemya, paano na? Mamabaliw ka. Hindi mo na nga mapuntahan yung may sakit. Hindi mo pa malalamang patay na. Kaya blessing talaga ang social media. Noon pa man, alam na yan ni Blessed James Alberione. Ang sabi nga niya, we are not serving people of the earlier centuries. People without videos, without cinema, without radio, without television. Ayaw ni Blessed James na naglalaging behind, naiiwan ang simbahan sa pagbabago ng media, sapagkat ito'y magagamit nga naman ng simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang sabi pa nga po niya minsan, use it all. Use what will do the greatest good for the greatest number of people. Tapos minsan nasabi pa niya, it may be well that in the future, we will receive or we will get our newspapers from telephone wires and thus predicting the internet. Akalain mo magbubunga yung sinabi niya? Magkaka-internet pala? Yun, dati pa man, nasa sa isip na niya. Ganon yung grasya ng Diyos sa kanya. Ganon si Blessed James Alberione. Hindi siya takot sa pagbabago. At bakit? Nakaangkla ang kanyang buhay kay Kristo. Sinasabing ang tagal niyang magdasal, 6 hours a day. Ang tagal niya rin, at araw-araw nagninilay siya ng salita ng Diyos. Ang sabi pa niya, huwag niyong palilipasin ng isang araw na hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Sapagkat kapag nagkaganon, it will be a lost day. Para kayong nagsimba nang hindi kayo nangumunyon. Kaya, kung papaanong kulang ang ating pagsimba, kapag hindi tayo nakapangumunyon, ang sabi niya, dapat ganun din ang ating madama. Kapag lumipas ang isang araw nang hindi tayo nakapagbabasa at nakapagninilay ng Biblia. No wonder nung mamatay siya, imbis na pilo o unan ang ilagay dito sa may ulo niya, Biblia. Ganon si Blessed James Alberione. Kaya hindi siya natakot sa maraming mga pagbabago at hindi siya binago ng mga pagbabagong ito. Ginamit niya ito upang mabago sa kabutihan ang buhay ng maraming tao. Yun ang mangyayari kapag sa ating pagbabago, sa maraming mga pagbabago, naroroon, nakaangkla as foundation ng ating buhay si Kristo. Kaya ako medyo nalulungkot kapag nakakakita ako ng mga post sa Facebook, sa internet. Nalulungkot ako kasi alam mo namang relihiyoso. Nagsisimba naman. Nagdarasal naman. Saradong Katoliko naman. Kristiyano naman. Yung iba kaklasiko pa. Dati, ang pinopost kung ano-ano. Yung ibang alam mong hindi makatutulong sa tao. Yung alam mong ang batayan ay hindi katotohanan kundi fake news lang. Naisip ko nga, nasaan ang grounding ng mga ayan? Don't get it wrong, ha? Lahat tayo makasalanan. Pero para sa akin, matindi yung kasalanan ito eh. Kasi sabi nga ni Blessed James Alberione, sa pamamagitan ng media, mas maraming taong naabot mo. Mas marami pa sa naabot ng ating mikropono at pulpito sa loob ng simbahan kung wala ang video, ang social or live stream na ito. Kaya imagine din naman, yung mga taong ma-infect ng mga fake news, ng mga walang kwentang film, kasabihan, videos na pinapalaganap mo. Ano nga sabi ng Panginoon? Mabuti pa sa isang tao na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng isa sa pagkakasala ng mga maliliit na ito. Isa lang iyon, gilingang bato na sa leeg. Paano? Kung mas marami ka pang maimpluwensyahan tungo sa hindi tama dahil sa pinapalaganap mo na masama at hindi mabuting balita. Ang nangyayari, yung dapat na good media ay napapahira ng bad media.
Yung biyaya, nagiging hindi biyaya. Yung grasya, nagiging disgrasya. Yung solusyon, nagiging konsumisyon. Kasi hindi na ito batay sa ating Panginoon. Kasasabi lang niya nitong nakaraang linggo, nakikinig sa aking tinig ang sino mga nasa katotohanan. So kung hindi katotohanan yung sinasabi mo, kanino ka nakikinig? Kanino ka panig? Kay Jesus pa ba? Na daan, buhay, at katotohanan? Kung mapapansin po ninyo, sumikat yung salitang enabler ngayong mga panahong ito. I'm sure narinig nyo na yan kahit papaano. Enabler ka. Ano yung enabler? Yung nagiging katulong sa pagpapalaganap either ng mabuti o ng masama. O saan ka? Sana nandun ka sa mabuti. Mga kapatid, kay Kristo lang. Sa totoo lang. Sa katotohanan lang. Ano man ang mangyayari, dapat doon lang. Lilipas ang kahit sino, kahit sinong Poncio Pilato, lilipas yan. Ang hindi lilipas ay ang totoo. So dapat yun lagi ang pinaninindigan natin dito. Kanina, may nakausap ako, ang sabi niya, Father, God willing, kapag maganda yung takbo ng negosyo, kapag napagtapos ka na ng pag-aaral ng anak ko, kapag ang dami, ay God willing, magiging okay na ang buhay ko. Mas magiging panatag na ako, mas magiging peaceful na ako. Sabi ko sa kanya, parang mali Kasi darating yung mga pagbabago. Kung gusto mong may mangyaring maganda sa buhay mo, ang sabihin mo, basta ako, Father, ano man ang mangyari, magdarasal ako, magsisimba ako ay magpapakabuting tao kay Kristo ako. At sinasabi ko sa'yo, kahit anong mangyaring pagbabago na hindi naman talaga nating kontrolado, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Sa gitna ng mga pagbabago hindi natin kayang panghawakan, huwag mabago ang ating paninindigan sa katotohanan, sa kabutihan kay Kristo lang. Lilipas ang lahat, pero hindi siya. Kaya mabuting ang maging pundasyon natin ay hindi kahit ano, hindi kahit sino, kundi si Kristo. Kapag tayo sumasakay sa eroplano o kaya sa malaking bangka, laging may safety instructions. Instructions for our safety. Ang tanong, pinapakinggan ba natin itong mabuti? Ginagawa ba natin yung pinapagawa sa atin? Chine-check ba natin yung pinapacheck sa atin? Binabasa ba natin yung pinababasa sa atin? Minsan oo, minsan hindi. Lalo na dito sa atin. Tagal ng issue yung overloading na yan. Dami nang namatay dyan. Tagal ng issue yung hindi nagsusuot ng life vest na yan. Tagal na yan. At ang tagal ng issue yung winarningan na, pinagbawalan na, wag na kayong magbiyahe. Tumuloy pa rin, titigas ng ulo. Pero kung minsan kasi iniisip natin, ilang taon na ba matapos yung last na aksidente? Tagal na. Araw-araw naman, may bumabiyahe. Okay naman yung biyahe. Malas na lang pag natsambahan ka. So gusto mo matsambahan ka pa, Follow instructions. Sinabi ko ito sapagkat sa ating ebanghelyo, sa wari ko'y may instruction si Kristo na dapat nating tandaan for our safety sa buhay na ito. Pupwedeng sa ngayon, hindi mo ito masyadong kailanganin. Pero darating ang pagkakataon, kakailanganin mo ang instruction na ito. Narinig natin sa Ebanghelyo, binabagyo ang mga disipulo. Ang bagyo ay sumisimbolo dito sa malalaking problema na tiyak na mararanasan natin. I repeat, tiyak na mararanasan natin na pupwedeng magpalubog sa atin. Ang sabi po ng isang preacher, ang mga tao sa buong mundo, pupwede mo lang mahati sa tatlo. Una, yung mga may haharaping bagyo o problema. Nandiyan na yung problema. Ikalawa, yung mga taong nandun na, dumaranas na ng bagyong problema. Ikatlo,
yung mga taong nakalampas na sa bagyo ng problema. Kung ikaw man yung pangatlo, congratulations. Pero mag-relax ka hanggat po pwede. Kasi babalik ka uli sa una, sa pangalawa, at sa pangatlo. Paulit-ulit na proseso. Kaya sabi ko, makararanas at makararanas tayo ng bagyo. Kung ayaw na ninyo, mauna na kayo sa sementeryo. Sapagkat doon ang mga naroroon, hindi alintana ang bagyo. Nakakita na ka ba ng binahang sementeryo na yung mga bangka ay nag-ahon na ganon? Ay, kasi napuno ng tubig ang kanilang nicho. Walang ganun, Mars. Kahit lubog yan, ay, floating pa yan. Patay na eh. Lanang pake. Kaya, sabi nga ni St. Paul, in everything give thanks. Kahit may problema, yes, kahit nasasaktan ka, kahit naiiyak ka, kahit nahihirapan ka, kasi ibig sabihin, nahihirapan ka, naiiyak ka, buhay ka. Wala ka pa sa sementeryo. At habang may buhay, mayroon pang pag-asa. Provided, huwag kang palulubog sa bagyo ng problema. At dito papasok yung instruction. Isa lang, para madaling tandaan. Ano yon? Sabi ng Panginoon, do not be afraid. It is I. Huwag kang matakot. Fear is the enemy of faith. Tandaan natin, kapag tayo natatakot, marami tayong makakalimutan na dapat nating tinatandaan sa anumang laban. Natatandaan ko, nung ako'y mag-swimming lessons, isang basic na sasabihin, huwag kang magpapanik. Pag nasa tubig, huwag kang magpapanik. Kasi kapag nagpanik ka, matataranta ka na. Hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin, yung itinuro sa'yo. Na dapat, controlled lang yung breathing mo. Na dapat, nakataas ang ulo mo. Na dapat, relax lang yung pag-stroke mo. Ako nga nakakalimutan ko dati, nasa 4 feet lang ako. Totoo. Kasi pinasok ng tubig yung ilong ko. Kasi nagsasanay lang ako. Dumating yung instructor, Father, tulong. Father, 4 feet lang yan. Tayo ka lang. O nga ano. Totoo. O diba? Para lang akong tanga. Ganun kapag natatakot ka, nagmumukha kang tanga, nakakalimutan mo yung mga bagay na mahalaga, kahit yung pinaka-basic na lang talaga. Tingnan po ninyo, yung mga disipulo sa Ebanghelyo, napaka-basic nung nakalimutan nila. Mag-focus lang tayo sa isa. Ano yon? Sige nga, sino ba yung nag-utos sa kanila na sumakay ng bangka at pumunta sa kabilang ibayo? Sino? Sino ang kausap ko? Sino? Po, si Kristo. Si Kristo ang nagsabi sa kanila, sumakay kayo ng bangka at pumunta kayo sa kabilang ibayo. Ikaw ba, kapag may aalis na tao, masama yung kutob mo, parang may mangyayaring masama sa kanya, pipigilin mo siya, di ba? Kapatid, ang kay Kristo hindi lamang kutob, ang kay Kristo katotohanan, kahit hindi pa nangyayari yan, sapagkat siya ang Alpha at ang Omega. Kung alam niyang mamamatay sa dagat ang kanyang mga alagad, siya pa ba ang magsasabi, sumakay kayo sa bangka? Hindi. Di ba't siya rin ang nagsabi nang tawagin niya ang kanyang mga alagad, gagawin kong kayong mamamalakayaan ng mga tao, ni hindi paggaanong nagsisimula ang misyong ito, tatapusin na sila ni Kristo, ang lagay pa'y mauuna pa sila kay Kristo? Diba? Kung ikaw yung alagad, dapat naisip mo yon. Napaka-basic nun. At ang pinaka-basic, hindi lang yung siya yung nagsabi sa amin na sumakay sa bangka. At siya rin yung nagsabi sa amin, pumaroon kayo sa kabilang ibayo. O sige nga, kapatid, yun ay mahalagang assurance na makaliligtas sila, maka-encounter man sila ng bagyo along the way. Sapagkat ang sabi ni Kristo, pumunta kayo sa kabilang ibayo. Hindi sasabihin ni Kristo yon kung mamamatay na sa ilog, sa dagat ang mga disipulo. Ang ibig sabihin ng pumunta kayo sa kabilang ibayo, see ya, yun. Ba't nakalimutan yun? Kung ako yon, tatandaan ko yon at i-enjoy ko lang yung bagyo. Totoo. Kahit binabagyo ka, sinasampal ka ng alon na gano'n. I-enjoy ko lang. Magtataka pa ka.
yung mga ibang disipulo, ang gagawin ko, pupunta ako dun sa dulo ng bangka, tapos saka ko ililiyad ang aking mga kamay na ganyan, saka ko aaawit ng near, far, wherever you are, I will. O diba parang Titanic lang? Enjoy ko yun. Sapagkat alam ko, makaliligtas ako sa bagyo dahil ang sabi ng Panginoon, sa kabilang ibayo. Amen? Yun ang nakalimutan nila. In fairness naman sa kanila, talagang nakakalimutan. Ang tagal nilang sumasagwan eh. Ang sabi sa Ebanghelyo, naghiwa-hiwalay sila mga 6 p.m. yon. Pumunta si Jesus sa mountain para magdasal. At that time, sabi, approximately, mga 7 p.m. siguro, nandun na yung mga alagad naglalayag na, pasalungat na sa hangin, binabagyo na. Alam niyo kung kailan dumating si Jesus? Mga 3-4 a.m. na, 4th watch of the night na. Tagal nun. Kahit matindi yung pananampalataya mo, nako, makakalimutan mo talaga na sinabi ng Panginoon, go to the other side. Matatakot ka na eh. Ang tagal eh. It could have been different kung pagbulusok pa lang ng bagyo, nandun na si Kristo. Ay, o diba? Lanang ka ba? Si Pedro, maganda yung ginawa. Kahit nasabihang malitang pananampalataya, ikaw nga, sige, pagkatapos ng misa, punta ka sa ilog, sa dagat, yung lampas kawayan, ang lalim. Tapos, sige, gawin mo yung ginawa ni Pedro. Good luck sa'yo. Ang hirap nun. Nakakaba yun. Mas matindi yung ginawa ni Pedro kaysa sa ibang mga disipulong nasa bangka lang. Pero bakit sinabi ni Kristo, malitang pananampalataya ni Pedro, hindi na-sustain? Paano namang masustain? Ang layo ni Jesus. It could have been different kung pagtapak ni Pedro nung ganon, nandiyan na si Jesus, hindi Isang tapak na ganon, tapak pa, ang layo. Naku po, malayo-layo pa ito. Ganon ang nangyari. Ang tagal. Kaya yung matibay na pananampalataya, pwede talagang manghina. Iba kapag nagtatagal. Tayo nga, ako, natutuwa ako kapag may mga picture tayong ganito, kahit na tayo binabagyo o binabaha. Halimbawa, yan, yung una, pwede mong captionan yan. Ano caption yan? Baha ka lang, magre-relax ako. Baha ka lang, matutulog ako. Baha ka lang, adi kami sa basketball. Baha ka lang, gamer kami. Baha ka lang, lasinggero kami. Baha ka lang, magsusugal kami. Ito pinakagusto ko sa lahat. Mare, alam mo ba, Mare? Baha ka lang, chismosa kami. Ayan, baha ka lang, magti-TikTok kami. At yung nangyari kamakailan lang, ano yon? Baha ka lang, nagmamahalan kami. Good luck. Tingnan natin. Pag bumaha na ng luha. Joke lang. Ito ang punto. Bakit tayo nakakapagpa-picture pa ng ganyan at nakakatuwaan pa natin yan? Kahit na ikaw yung malagay sa ganyang karanasan. Bakit? Kasi alam mo yung baha, mga 2 araw lang yan. Lagay mo 1 linggo. Sige, gawin mo 1 buwan. Lilipas lang. Di ba? Ganun din yung bagyo. Isipin mo, kung yung baha na yan, 1 taon, 3 taon, 5 taon, katulad ng baha at bagyo o problema na binibigay sa'yo ng asawa mo. Sige nga, makangiti ka pa kaya? Makapagpa-picture ka pa kaya? Maging positibo pa kaya ang outlook mo? Sige nga. Buti pa nga yung bagyo, gaano man kalupit, ang hagupit, umaalis pero yung asawa mo at biyanan mong buwisit, hindi Kaya matetest talaga ang face mo Tumatagal At kapag tumatagal, ang problema, ang bagyo sa buhay, dumadami yung mga what-ifs, lumulutang, na-emphasize, lumalakas ang pwersa ng mga what-ifs, mga negative what-ifs. What if hindi na ako gumaling? What if hindi na ako na mapagtapos sa mga anak ko? What if hindi na maging maayos ang buhay ko? What if hindi na magbago ang asawa ko? What if hindi ko na ma-achieve ito? Maraming what-ifs. Dumadami yan habang tumatagal ang problema. Ngayon, ganito ang good news. Tandaan mo, yung what if, hindi lang negative. Pwede ding positive. What if gumaling ka?
What if makabayad ka sa utang mo, may mga mangutang pa sa'yo? What if maayos ang pamilya mo? What if magbago siya? What if humaba pa ang buhay niya? What if magkasundo pa ang mga anak mo? What if? Negative o positive, it can work as a way. So bakit ka mag-focus sa negative what if na makapagpapalakas ng fear mo at makapagpapalit ng pananampalataya mo kung it can be the other way around, makapag-focus ka sa positive what if na makapagpapalakas naman ng pananampalataya mo at makapagpapaliit ng fear mo hanggang sa masustain mo yung faith mo at ma-achieve mo na yung hinihiling mong solusyon sa iyong problema na ibibigay niya sa paraan niya at sa panahon niya. Sustaining your faith. Focus on the positive what if. Para ma-convince kong kayo, na huwag kang mag-focus sa negative what ifs kasi galing yan sa demonyo. Wala nang magandang mangyayari sa'yo. Hindi ka nagagaling. Hanggang dito ka na lang. Minsan gagamitin pa yung pamilya mo, yung magulang mo. Hindi ka katulad ng kapatid mo. Frustrated, disappointed ako sa'yo. Black sheep ka. Wala kang kwenta. Yun ang mas matindi kapag ginamit na ng demonyo yung pinaka nakakakilala sa'yo at sinabing hanggang dyan lang ang buhay mo. Yung mga negative what ifs na yon, wag mong pakikinggan sapagkat kahit pa yun ay galing sa mga bibig ng mga taong mahalaga sa'yo, ginamit lang sila ng diablo. Wag mong pakikinggan yan. Kontrahin mo yon ng mga positive what ifs. Eto ngayon, listen to this. Kung yung negative what ifs galing sa demonyo, saan galing yung positive what ifs? Hindi sa Diyos. Walang what if sa Diyos. Sapagkat sigurado ang Diyos. Kapag sinabi niya, totoo yun. Saan manggagaling yung positive what ifs? Sa'yo. Sa'yo. Bakit, Father, hindi sa Diyos? Unfair yun eh. Di ba sabi mo, labanan ng what ifs, negative and positive what ifs, yung negative galing sa demonyo, dapat yung hindi. Bakit? Sapagkat pag sinabi ng Diyos, hindi na niya inuulit. Sapagkat pag sinabi niya, yun na yun. Mangyayari yun. It may take some time, pero mangyayari yun sa kanyang paraan, sa kanyang panahon. Bakit importante yun? Kasi kapag sinabi niya, dapat kiniklaim mo na, pinaniniwalaan mo na. Ikaw lang yung magwa-what ifs kasi hindi ka sigurado, kasi binobombard ka ng demonyo ng negative what ifs. Pero kung pangahawakan mo yung sinabi ng Panginoon, mas maraming mangyayaring positive what ifs sa isip at sa puso mo hanggang sa masustain na yung faith mo. Let me be clear on this. Eto, nang likhain ng Diyos ang mundo, anong sabi niya yung una? Let there be light. Anong nangyayari? There was light. Hindi na niya inulit. There was light. Papaano kung ang nangyayari ganito? Sabi ng Diyos, let there be light. Madilim pa rin. Let there be light. Madilim pa rin. Light! Yun. Hindi ganon ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun. Matagal lang sinabi ng Diyos na gagaling ka sa sakit mo. Matagal lang sinabi ng Diyos nakalista, dati pa. 1,000 years ago sa Bible, you will be victorious. No weapon formed against you shall prosper. For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to make you whole, to prosper you. I will be with you always until the end of time. Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Hindi lang para sa akin yun, hindi lang para sa kanya yun, hindi lang para sa kanya yun, para sa iyo din yun. Iba lang yung application, pero claim it, mangyayari sa buhay mo yun. Hindi ulit-ulitin ng Panginoon. Bakit? Kasi nakatakda ng mangyayari yun. Hindi mangyayari kung ikaw mismo hindi maniniwala. Bakit hindi ulit-ulitin ng Panginoon? Tingnan niyo, ang sabi niya kay Pedro, isang salita lang, come. Kahit pa naging struggle si Peter, hindi niya sinabing, come, yung isang paa mo na, pangalawang paa. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi. Bakit? Sapagkat sa isip ng Diyos, kung paniniwalaan mo yung sinabi kong, come, makapupunta ka dito. Yun ang ulit-ulitin mo sa sarili mo. Sapagkat sinabi ko, mangyayari yun. Ang ginawa ni Pedro, nung una lang niyang inulit-ulit, come, I'll come. Nakita niya yung unos, yung what if na negative. Ayun ang nangyayari. Hindi na mag-uulit ang Diyos. Kasi sigurado na siya sa kanyang sinabi. Pag sinabi niya, gagawin niya. Bakit ulit-ulit ang what ifs ng demonyo?
Kasi walang kapangyarihan ang salita niya, sinungaling siya. Hindi totoo yung sinasabi niya sa iyo na wala nang mangyayari sa buhay mo. Inuulit-ulit niya para ma-convince ka. At kapag na-convince ka niya, doon lang magkakaroon ng kapangyarihan ang sinasabi niya sa iyo. Kaya, wag na wag mong pakikinggan ang diablo. Ang ulit-ulitin mo, yung minsan lang ipinangako ng Diyos sa iyo. Yun ang totoo. Hintayin mo, mangyayari sa paraan nga lang niya at sa panahon niya. Pero mangyayari. Yun ang importante. Isang kwento, ang isang lalaki naglalakad daw sa Thailand. Habang naglalakad siya dito sa beach, may nakita siyang mga tattoo shop naglalagay ng tinta sa balat. Habang pinagmamasdan niya yung mga larawan na pwede mong itattoo sa iyong balat, may nabasa siya, nagtaka siya. Nakasulat, Born to Lose. Sabi niya, hindi ba mali ito? Bakit born to lose? Di ba mas maganda kung born to win? At tinanong po niya yung nagtitinda, yung may-ari ng tattoo shop, meron po ba nagpapatattoo dito? Sumagot po yung may-ari ng tindahan, sabi niya, kayo'y mabibigla, meron taong pumipili ng born to lose, pinapatattoo mismo sa kanilang mga dibdib. Sabi niya, bakit pipiliin mo? Napaka-negatibo, napaka-pangit. Born to lose. Bakit hindi na lang born to win? Ang ganda po ng sagot nitong may-ari, sabi niya. Because the person has tattooed it first in the mind before he tattooed it on his skin. Na unang tinatak sa isip ang negatibo bago tinatak sa balat. Ano ang mga negatibong pangalan na nandyan sa iyong isip? Sana pag tinitignan mo ang iyong sarili sa salamin, ang sinasabi mo, ang gwapo mo, ang ganda mo. Sinasabi niyo po ba yun?
Pero yung mga iba, lalong-lalo yung mga babae, pag nakita na yung kanilang sarili sa salamin na mataba, ang taba ko, ang pangit ko. Bakit? Tumaba ka na ba? Pumapangit ka na. Hindi ba pwedeng you can be bold and beautiful? Ha? Huwag niyo pong sasabihin na fat and beautiful, no? Sabihin mo, you are bold, no? And beautiful. Will that affect you? Or will that change your feelings? Diba? Gumaganda ang iyong karanasan. Ano ang tawag mo sa iyong asawa? Minsan kinikilig ako. Naririnig ko may tawagan pa sila. Sasabihin, mahal ko. No? Napapasana all na lang po ako. Sabi ko, buti pa yung iba. Ako, walang nagsasabi sa akin, mahal ko. Pero minsan, may naririnig din akong misis. Anong tawag nila sa kanilang asawa? Demonyo. Ano ang tingin nila sa kanilang tahanan? Impyerno. Sa tingin niyo po ba, pag uuwi ka, kung ang tawag mo sa iyong asawa, demonyo, ang bahay niyo, impyerno, mararanasan mo ba ang langit? Hindi. Kasi binigyan mo ng negatibo, pangit, at masamang pangalan. Ano ang tawag niyo sa wallet niyo? Yung iba, labas ng wallet, sinasabi, kawawa. Kawawa. Minsan po meron din dumating dito, no? Isang follower natin. Sayang-saya, tuwang-tuwa nakita ako. Tapos sabi niya, Father, magdodonate ako sa iyo. Sabi, nilabas po yung wallet. Tapos sabi sa akin, tingnan mo naman, Father, kawawa yung wallet ko. Nung pagbukas po, ang daming pera. Kawawa to. Pero tingnan niyo po, no, dahil dun sa kanyang salita, makikita mo yung muka, hindi masaya. Malaking epekto pag binago mo ang pangalan. Dahil may kapangyarihan sa pangalan. Amen? Nung pong mga 2019, kung maaalala nyo, nagkaroon ng earthquake. Naalala niyo po? Natatandaan nyo yon? At meron pong isang grocery store ang gumuho. Bumagsak. Ito pong tindahan. Ano po yung pangalan ng grocery store? Maraming namatay, meron pa naipit, meron pa na-trap. Yung isang babae, para lang maalis, pinutol po yung paa. Ang pangalan po, Chuson. Naalala nyo na po? Meron din po, labas nyo dito sa highway, malaking building, Chuson. Pagkatapos pong gumuho nitong grocery store, anong ko po, meron pa po bang tao na gustong pumasok doon sa tindahan? Wala. Bakit? Kasi natatakot. Natatakot na baka pag pumasok sila, mag-earthquake, gumuho, isa din sila sa mga nasawi. Pero ngayon, nandyan pa rin po ang Chuson. Iba lang ang pangalan. Ano pong pangalan? Big Save. Parehas pa rin po yung building. Di naman po binago. Alam niyo, nagbago lang yung pangalan. Wala na po yung Chuson. Big Save. Pero tanong ko po, marami bang mga pumupunta? Oo. Bakit? Big Save. Malaki ang iyong masasave. Malaki ang iyong madidiskwento. Ang tanong, natatakot pa ba mga tao? Hindi na. Tingnan niyo po, pinalitan lang yung pangalan, nag-iba na yung karanasan. Kaya nga tanong mo sa iyong sarili, ano ang pangalan na sinasabi mo sa iyo? Ano ang pangalan na sinasabi mo sa iyong karanasan? Remember, the name is the destiny. And if you want to have a good destiny, do not only listen to yourself. Because the devil, the evil one, always tempts us, always talks to us badly. If you want to have a good name, listen to Jesus. Makinig, lumapit kay Kristo na nangungusap, nagsasalita, nagbibigay sa atin ng bagong pangalan. At ano ang bagong pangalan natin? Hindi na tayo makasalanan. Tayo'y napatawaran. Tayo ngayon ay tinutulungan. Hindi na tayo nabibigatan. Tayo ay pinagpapala niya at binebendisyonan. That is the new name that God is giving to us.